Nasa dalampasigan si Van habang nakatingin sa malayo. Galing siya sa isang misyon kung saan matagumpay niya namang natapos. Isang secret agent, ang pamilya meron ang 28 anyos na binata at sa kanya na pinasa ng magulang ang grupo. Isang taon na niyang pinamunuan ang grupo at ni isang beses ay wala pa naman siyang naipalya na misyon. Bukod sa pagiging leader ng secret agent, ay mayroon ring sariling negosyo ang binata kung saan pinapahandol niya sa kanyang kanang kamay. Binibisita lamang niya ang mga ito isang beses sa isang taon. Ang alam ng mga tao ay isa siyang businessman, ngunit wala silang kaalam-alam kung ano ang tunay na pinagkakaabalahan ng binata. Nagtayo ang binata ng mga negosyo sa tulong ng kanyang magulang upang maitago ang tunay nilang trabaho. Ito ay ang isang agent. Alam ni Van kung gaano kadelikado ang trabahong pinasukan niya. Kampante naman ang binata na magagawa niya ang lahat ng misyon dahil nasa dugo na nila ang pagiging magaling sa lahat ng bagay. Sabado noon at planong mag-bar si Van. Naisip niyang panahon na para pagbigyan muli ang kanyang sarili na magsaya. Lalo pa at nakasampung misyon na siya sa isang buwan pa lamang. Marami na siyang naipakulong na mga masasamang tao at lahat ng mga ito ay iniwan niya ng buhay. Hindi siya katulad ng ibang agent na halos walang awa na tinapos ang buhay ng mga ito. Naniniwala kasi si Van na kailangan munang magbayad ng mga ito dito sa mundo bago sa taas. Umalis na si Van sa dalampasigan at sumakay na sa kanyang mamahaling sasakyan. Papunta siya sa sikat na bar kung saan natitiyak niyang masisiyahan siya sa gabing iyon. Pagpasok pa lamang ng binata ay sumalubong na kaagad sa kanya ang mga mata ng kababaihan. Lihim na napangiti ang binata dahil kitang-kita niya ang mapang-akit na mga tingin ito. Hindi mapagkaila na may hitsura ang binata at matipuno pa ang katawan. Umupo si Van sa isang sulok at kalaunan ay kumuha ng VIP room upang doon maghanap ng pwedeng panghapunan sa gabing iyon. Maganda ang kwarto na napili ni Van dahil salamin ito at makikita niya ang mga taong nagsasayawan at nag-iinuman sa labas. Ang kaibahan lamang ay hindi siya makikita sa loob. Umorder na ng maiinom ang binata at isang lagok pa lamang ng alak ay napapikit na siya. Oh, this is life. Babae na lang ang kulang. Okay, Van, we need to find a delicious food. Wika niya at nagtingin-tingina na sa paligid. Ilang segundo lamang ng paghahanap ay biglang napatigil si Van nang makita ang isang grupo na kababaihan na kakapasok lamang sa loob ng bar. Napataas ang kilay ni Van nang mapansin ang kasama ng mga ito na parang naligaw lang ata sa lugar. Bakit nagpapasok ng bata ang bar na to? And what she's wearing? Tanong ni Van at hindi binitawan ng tingin ang dalaga. Nakuha ang pansin ni Van sa isang babae na nasa gitna ng 5 babaeng kakapasok lamang. Maganda at sexy ang katawan nito, ngunit masyadong kikay ang suot ng dalaga. Napailing si Van at naghanap ng ibang babae. Ramdam niyang
natipuhan niya ang kikay na dalaga, ngunit ayaw niyang pumatol sa bata. Ilang minuto nang naghahanap si Van ng pwedeng makain sa gabing iyon. Ngunit wala siyang napili. Ilang sandali pa'y biglang bumalik ang kanyang tingin sa isang grupong papasok na sa isang VIP room kung saan katabi lamang ang kanyang kwarto. Salamin rin ang kwarto ng grupo at kailangan lang nitong pindutin ang isang remote upang hindi sila makita sa loob. Nakahinga ng maluwag si Van dahil parabang walang balak ang mga babae na pindutin ang remote. Kaya malaya ni Van na tingnan ang dalagang kikay na kanina pa panay ang tawa at sayaw. Napalunok si Van dahil sa kakaibang nararamdaman para sa babae. Alam niyang malayo ang kanilang agwat dahil bata pa ito sa tingin ng binata. At sa tansya niya ay hanggang dibdib niya lang ang tangkad ng babae. Napailing na lamang siya at uminom muli ng alak. Maya-maya pa ay napansin ng binata na lumabas na ang grupo at agad pumunta sa dance floor. Hindi mawala ang tingin ni Van sa kikay na babae na parabang wala ng bukas kung sumayaw. Wala itong pakialam sa kung ano ang hitsura at basta na lamang gumiling sa gitna ng dance floor. Biglang nakaramdam ng init sa katawan si Van at nag-iwas ng tingin nang makitang umangat kunti ang palda na suot nang natipuhan niyang babae. Nang ibalik niya ang kanyang tingin, ay napatayo siya bigla nang makitang may humahawak na sa kamay ng babae at parabang nakipagsagutan pa ito. Mabilis tumayo si Van at agad lumapit sa dalawa. "Hey, ano ba? I said let me go. Hindi kita type at ang music ang type ko." Narinig ni Van na sigaw ng dalaga. Sasagot pa sana ang lalaking humawak nito nang biglang hawakan ni Van ang isa pang kamay ng babae. "Hey, hindi mo ba narinig? Hindi mo ba kaagad makuha ang nais sabihin ng babaeng to?" Simple lang ang pagkakasabi ni Van, ngunit kaagad umalis ang lalaki nang magtama ang kanilang mga mata. "Tsa, bakla naman pala." Saad pa ng dalaga na hindi nakatakas sa pandinig ng binata. "Oh, I thought you don't like him. Bakit parang nangihinayang ka ata, miss?" Wika ni Van na ikinakunot ng noo ng magandang babae. "Huh? Oh, I'm sorry, I can't hear you." Sagot ng babae kaya lumapit palalo si Van dito. "I said you should be thanking me dahil sinalba kita sa lalaking yun." Wika niya sa tenga ng babae. Napasingap naman ang dalaga at ramdam ni Van ang panginginig ng katawan nito. Napangisi ang binata at hinawakan niya sa bewang ang kikay na dalaga at pasempling inamoy ang leeg nito. Napapikit pa ang binata dahil sa kakaibang amoy nito na lalong nagpainit sa kanyang pakiramdam. May sasabihin pa sana si Van sa babae, ngunit mabilis itong lumayo sa kanya at nagtatakbo palabas ng bar. Tulala na lamang ang binata at napailing nang makitang sumunod rito ang mga kasama palabas sa lugar. What the? Well, I guess hindi iyon sanay dito. What I did is just natural. Wika na lamang ni Van at bumalik sa kanyang kwarto at nilunod sa alak ang sarili. Nagtataka siya sa gabing iyon dahil hindi man lang siya naghanap ng ibang babae na maikakama dahil sa magandang kikay na nahawakan niya.
Lihim na lamang na natatawa si Van dahil unang beses niyang matamaan sa isang batang babae. Sa kabilang banda naman ay si Scarlett na hindi matigil sa kakakuskus sa kanyang liig. Kakauwi lamang nito galing sa bar at kagad siyang naligo sa kanyang malaking bathtub. That guy, alam niya ba ang ginagawa niya? Is he trying to seduce me? Gee, nais ko lang namang sumayaw kasama ang mga friends ko at mag-enjoy dahil sa wakas ay gagraduate na kami. Pero lumapit pa talaga ang mukong na yun. Yeah, he saved me from the other guy. Pero ang halikan ako sa liig? Yuck. Ayoko na talagang bumalik sa bar na iyon. Inis na wika ng dalaga. Gagraduate na sa kursong medisina si Scarlett at plano niyang mag-aral pa sa kursong business ed dahil iyon ang nais ng kanyang ama. Isa sa mga mayayaman ang pamilya ni Scarlett, lalo pa at senator ang kanyang ama at ina. May sarili rin silang negosyo kung saan pinamamahalaan ng kanyang ibang kapatid. At nais ng kanyang magulang na sumunod rin siya sa yapak ng mga ito kahit pa ang pagdudoktor ang kanyang nais na trabaho. Maya-maya pa ay nakarinig ng katok sa pintuan si Scarlett, kaya mabilis siyang nagbanlaw ng katawan. Scarlett, iha, open the door. May pag-uusapan tayo. Narinig ni Scarlett ang wika ng kanyang ama. Oh, wait Dad, just a second. Sigaw niya at agad nagtapis ng tuwalya. Maya-maya ay binuksan na niya ang pinto at nagulat pa ang Don nang makita siya. Goodness Scarlett, will you please put some clothes first? Hindi ka na bata anak para magsuot ng ganyan. Tapos magbubukas ka ng iyong pintuan? Napairap naman sa kawalan ang dalaga dahil sa reaksyon ng ama. Dad, it's just you. Ano bang kailangan ninyo? Anak, please. Nais kong maging maingat ka sa lahat ng pagkakataon. Paano na lang kung hindi ako ang nasa labas? Wala akong ibang hiling, kundi ang maging ligtas ka sa anumang oras. Okay. Gosh. Okay, wait for me here. Magbibihis na muna ako. Iling-iling na sagot ni Scarlett at sinarado muli ang pinto. Kagad siyang nagbihis ng pajama at muling binuksan ang pinto at nakatayo pa rin ang kanyang ama. Huminga ng malalim si Scarlett at pinapasok ang Don sa loob. Okay, what is it, Dad? Gabi na po Yes, it is. Well, nais ko lang magtanong kung saan ka galing. Tumawag ako sa university at sinabi nilang maaga kang umalis doon. Taas kilay na tanong ng Don. Oh, about that? Well, nagbar kami saglit ng friends ko. As in, saglit lang. Dahil alam namin na hanapin mo ako. Well, sila rin naman. Napailing na lamang ang Don at hinawakan ang balikat ni Scarlett. Scarlett anak, alam mo naman kung gaano ka kadelikado sa labas. Kaya nga, nais kong may bodyguards ka. Kahit nasa malayo lamang sila as long as may magbabantay sa iyo. Dahil alam kong gagawin mo to Dad, malaki na po ako. I'm 24 na po. Kahit hindi halata dahil sa height at mukha ko. Kasi nga baby face ako Pero Dad, malaki na po talaga ako. My gosh, hindi naman po pwedeng bahay at paralan na lamang ako dahil sa posisyon niyo ni Mommy. I have my own life too. I understand your point, Iha. Pero hindi maganda ang panahon ngayon. Delikado ang lumabas, lalo na sa gabi.
Yeah, I know. Our lives are always in danger, kahit noon pa man. Kaya nga, minsan naisip ko kung kailan kayo bababa sa inyong posisyon at mag-focus na lamang sa negosyo natin at sa akin para malaya na tayong makagalaw Hindi naman tayo naghihirap, Dad. Anak, please understand. May mga misyon pa kami ng mami mo na kailangan naming tapusin. Hayaan mo at sa oras na matapos namin ang lahat ng termino, ay bababa na kami. Lalo pa at susunod ka na sa yapak ng mga kapatid mo. Huminga na lamang ng malalim si Scarlett at malungkot na tumango. Yeah, I get it. Anyway, pumunta lang ba kayo dito para tanungin kung saan ako galing? Oh no, may sasabihin din pala sana kami ng mami mo. Pero nauna na siyang matulog. Okay, so what is it? We wanna let you know na aalis kami ng mami mo, anak. Out of the country ang lakad namin ngayon. 1 month din kami doon. Nagulat na lamang si Scarlett dahil iyon ang unang beses na iiwan siya ng mga magulang ng ganoon katagal. Ngunit lihim rin siyang natutuwa dahil isa lang ang ibig sabihin nun. Malaya siyang makapaglakwat siya dahil wala sa bahay ang kanyang ama at ina. But there's one more, Iha. Pahabol pa ng Don. Okay, what is it? Dahil matagal kaming mawala rito, kumuha kami ng mami mo ng bodyguard na sasama sa iyo rito sa mansyon. Andyan naman ang Yaya Lourdes mo, pero iba pa rin kung may iba kayong kasama. Here we go again. Daddy naman, alam mo namang ayoko ng may bodyguards, hindi ba? Nagsimula ng mainis ang dalaga dahil alam niyang mabubulyaso ang lahat ng lakad niya kapag matuloy ang nais ng ama. We know, anak, pero para sa iyong kaligtasan ay itutuloy pa rin namin ang plano namin ng mami mo. Wala kang dapat ipag-alala dahil hindi mo siya makikita kahit saan, except dito sa bahay. Yeah, but still, ayoko pa rin, Dad. Kayo na rin ang may sabi na hindi na ako bata. Mapababae man yan o lalaki ay ayoko pa rin. Napailing ang Don at niyakap ang dalaga. Wala kaming ibang hiling kundi ang maging safe ka, anak. Wala kami sa tabi mo ng 1 buwan, kaya itutuloy pa rin namin ang plano na naisip namin ng mami mo. Okay, matulog ka na. Bukas ay ipapakilala ko siya sa iyo. Bagsak ang balikat ni Scarlett nang makitang tumalikod na ang kanyang ama. Ayaw na ayaw niyang magkaroon ng bodyguard, lalo pa at nais niyang mamuhay ng sempo sa kabila ng yaman na tinatamasa nila ngayon. Humiga na sa kama si Scarlett at pinikit ang mga mata. Ngunit napabalikwas na lamang ng bangon ang dalaga nang pumasok sa kanyang isipan ang lalaking nagligtas at humalik sa kanyang leeg. Gee, who was that? Bakit naisip ko na naman siya? Oh, please leave me alone. Una at gwapo ka. Pero swear, nakakatakot yung anyo mo. At parang isang kamay mo lang ay kaya mo na akong ibalibag. Parang baliw na wika ng dalaga at mabilis na humiga ulit. Nagtalukbong na lamang siya ng makapal na bedsheet at pilit itinakwil ang lalaki sa kanyang isipan. Hanggang sa makatulog siya ay nasa isip niya pa rin ang binatang nagbibigay kilabot sa kanyang buong katawan. Sa mansyon naman ni Van ay nagtipon-tipon ang lahat. Naroon rin ang binata at iba pa niyang miyembro.
dahil may dumating na request sa kanya galing sa mayamang pamilya. Maya-maya pa ay nagsimula na si Van at agad kinausap ang kanyang mga tauhan. Guys, listen. May new project tayo at kailangan ko ng 5 tao na sasama kina Mr. and Mrs. Smith sa ibang bansa. 1 buwan kayo doon, kaya galingan niyo ang trabaho. May huhuliin kayo doon at sasama sa inyo ang mag-asawa. Seryosong wika ni Van. Nagtaas naman ng 1 kamay ang kanyang 1 miyembro, kaya tumango siya rito. Wait, ang tinutukoy niyo po bang mag-asawa, Sir Van, ay ang sikat nating senators? Yup, sila nga. At saka, kailangan ko rin ng 1 maiiwan sa bahay ng mag-asawa. Kailangan nila ng isa sa atin na maiiwan sa kanilang nag-iisang anak. Hindi ko alam kung bata ba ito o matanda na. Pero sa isip ko ay baka bata ang babantayan dahil may kasama rin itong matandang babae. Pero servant, sino sa amin? Mahirap po yan, lalo pa at fully book kaming lahat ngayon sa misyon. How about tawagan nyo na lang kaya ang daddy ninyo? At hindi pa man natapos ng lalaki ang sasabihin, ay nagtaas na ng kamay ang binata. No need to call dad. Ako na lang ang maiiwan dito at malaki naman ang tiwala ko sa inyo na malalagpasan ninyo ang misyon kasama ang mag-asawa. Po, maging bodyguard po kayo ng anak nila habang kami ay nasa ibang bansa? Yes, I'm sure you all can do it. Easy peasy. But don't worry about your money dahil hindi pa man kayo aalis bukas ay nasa bangko nyo na ito. Sabay-sabay na tumango ang mga miyembro at tumango na rin si Van sa mga ito. Sa gabi ding iyon, hindi inaantok ang binata habang nagsasali ng inumin sa kanyang baso. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang napakagandang dalagang Kikay na nakausap niya saglit sa bar. Napailing na lamang si Van at uminom ng alak kasabay ang pagbuntong hininga ng malalim. Sayang at hindi ko man lang siya nakilala. Get rid of her, Van. Ang bata pa nun, tapos 28 ka na. Naiiling niyang wika sa sarili at tinawagan na ang mag-asawang Smith. Hindi nagtagal ay sumagot naman ang nasa kabilang linya at kinalma ng binata ang sarili. Hindi niya napansin na pinagpawisan na pala siya dahil sa pag-iisip sa dalaga. Senator, just wanna confirm 8 a.m. bukas nandyan ako. Opo. Oh yeah, opo. Hindi ko po nakalimutan at handa na po ang lahat ng tauhan ko. Okay then, see you tomorrow. Binaba na kaagad ni Van ang tawag nang masigurong nasa mabuting plano ang lahat. Maya-maya pa ay naligo na lamang ang binata at saka natulog. Kinabukasan, maaga siyang gumising at naghanda na ang binata upang makaalis na ng bahay. Bit-bit ang isang duffel bag at tiningnan muli ni Van ang sarili sa salamin. Okay, this is it. Another mission with a twist. Magiging gwardya pala ako in 1 month? Babysitter in other words. What am I thinking? Wika niya sa kanyang sarili sa harap ng salamin. 7:00 pa lang ng umaga ay nandoon na siya sa mansyon ng mga Smith. Hindi niya mapigilang mamangha sa kakaibang disenyo ng bahay, kahit pa malaki naman ang kanyang mansyon. Maya-maya pa ay bumukas ng kusa ang malaking gate ng mansyon at agad siyang pumasok. Oh, glad you're here early, Mr. Van. Ready na po ba ang tauhan ninyo? Nakangiting tanong ng Don
at lumingon sa likuran nito sa pag-aakala na sumusunod rin ang kanyang anak. Yes, Senator, nasa waiting area na po sila ngayon at hinihintay kayo. Makisig namang sagot ni Van at lihim ring hinanap ng kanyang mga mata ang anak nito. Oh, thank you, Iho. Ikaw na ang bahala sa anak ko, ha? Actually, Iho, she's old na, pero isip bata pa rin. Kaya kailangan ka talaga namin. Anyway, bababa na yun at late ata natulog. Okay, pumasok ka muna. Nakangiting wika naman ang ginang, kaya tumango si Van dito. Pumasok na sila sa loob at saka naman bumaba ang isang babaeng kagagaling lang sa kwarto. Buwaghag pa ang mga buhok nito at nangungulangot pa habang humihikab. Oh, there you are, Iha. Come here. Ipapakilala ka namin sa magiging bodyguard mo. Don't worry, at isa lang ang kinuha ko para hindi ka na magalit sa amin ng mami mo. Masayang wika ng Don at kinawayan ang anak. Nagtaas naman ang tingin si Van at doon nagtama ang kanilang mga mata. Para bang natuod si Van sa kanyang kinatatayuan nang makita ang dalaga. Ganoon rin naman si Scarlett kay Van. Ikaw, siya pa? Halos sabay na sigaw ng kanilang isipan. Napangiti si Van at lihim na nagbunyi. Napaiwas naman ang tingin si Scarlett, ngunit patuloy naman ang pagbaba ng hagdan. Okay anak, I want you to meet Van, your personal bodyguard. Ngiting wika ng Don kay Scarlett. Napaisip na lamang ang dalaga na sana ay lamunin siya ng lupa habang pinapakilala ng kanyang ama ang kanyang magiging bodyguard. Hinding-hindi makakalimutan ni Scarlett ang muka ni Van dahil presko pa sa kanyang isipan ang ginawa nitong paghalik sa kanyang leeg. At ito lang ang lalaking may ganang gumawa noon sa kanya. Hello, Miss Scarlett. I'm Van. Nice to meet you. I thought isang bata ang babantayan ko, Mr. and Mrs. Smith. Dalaga pala. At sa tingin ko, hindi na kailangan ng gwardya. Pagpapakilala ni Van na nakangisi pa kay Scarlett na parabang may nais ipahiwatig. Sunod-sunod ang paglunok ng dalaga at hindi alam kung saan titingin. Hindi nagtagal ay huminga ng malalim si Scarlett at nagtaas ng tingin. Nakita niya ang saya sa mga mata ng binata at nilabanan niya ito. Oh, hi. Hello, Kuya Guard. Or should I call you Kuya Van or Kuya Zon po? Oh yeah, ako nga pala si Scarlett. Yes po, hindi na po ako bata para bantayan pa. I'm 24 years old by the way. Pagpapakilala rin ni Scarlett at binigyan niya ng matamis na ngiti ang kaharap. Napawi ang ngisi ni Van at kaagad nag-iwas ng tingin. Akala niya ba papatalo ako? Kung tutuksoin niya ako ng mga ngisi-ngisi niya, aakitin ko siya hanggang sa hindi na siya makapagtimpi. Sigaw ng isipan ni Scarlett at humawak sa bisig ng ama. Dad, see? Narinig niyo po ang sinabi ng nakuha niyong gwardya? I don't need a guard po. Dahil hindi na ako bata, kaya ko nang makipagsabayan sa mga matatanda. Malambing pangwika ng dalaga habang nakatingin kay Van. Ay naku, kahit pa Iha, ikaw lang ang nag-iisa naming anak, kaya lahat gagawin namin. Masiguro lamang ang kaligtasan mo. Van, Iho, aalis na kami ng asawa ko.
Ikaw na ang bahala dito sa anak ko ha, at magkatabi lamang kayo ng kwarto. Scarlett, samahan mo ang bodyguard mo sa taas. Ituro mo sa kanya ang kanyang silid. Biglang naalarma si Scarlett sa narinig at bagsak ang kanyang balikat. Kasabay nito ay ang pagyakap ng Don at Donya sa kanya. Everything will be alright, anak. Babalik kami ng mami mo after a month. Van is a good guy. Iho, aalis na kami. No problem, sir. Mag-ingat kayo. Hindi namin kayo bibiguin. Sagot ni Van at umalis na nga kaagad ang mag-asawa. Ilang minuto nang nakatayo ang dalawa sa loob at ni isa sa kanila ay wala pang nagsalita. Hey, you okay? First time mo bang maiwan ang magulang mo? Wika ni Van na nakatingin sa dalaga. Napakurap naman si Scarlett at tumango. I'm just thinking na 1 month sila doon. And I hope they're okay. Sila lang ang meron ako sa mundong to. Kaya normal lang siguro na matakot ako sa posibleng mangyari. Oh, don't worry. Madali lang ang 1 month. The next thing you know, babalik na sila dito. Everything will be okay. Hey, you know what? Everything happens for a reason. Wika ni Van habang unti-unting lumapit kay Scarlett, kaya mabilis na umatras ang dalaga rito. What? What are you talking about? What do you mean reason? Na magkita tayong muli? Believe me or not, nagulat rin ako nang makita kita kanina. Sino mag-aakala na ikaw pala ang babantayan ko? Mabuti na lang na hindi ako sumama. Ngising sagot ni Van at takma na sanang hawakan ang braso ni Scarlett. Pero mabilis ang naging galaw ng dalaga at agad nakalayo kay Van. Hey, you stay there. Hindi ako magdadalawang isip na tumawag ng tulong kapag may gagawin ka sa akin. Ay nako, paano ba yan? Umalis na ang mami at daddy mo. At sa tingin ko, wala pa dito ang yaya mo. No, I have my own ways. Just stay there. Hindi pa ako nakaka-move on sa ginawa mo sa akin sa bar, ha? Huwag kang gagawa ng pangalawang pagkakamali. Hey, wait a minute. Wala akong ginagawang mali sa iyo sa bar. Tsa, tumahimik ka dyan. You kissed my neck, remember? Tapos, ngayon sasabihin mo wala kang ginagawang mali. What? Oh no, you're wrong. I didn't do that. I just smelled it. Ha? Smell mong mukha mo. Iramdam ko nga until now ang labi mo eh. Mabilis na tumakbo si Scarlett sa taas at sinunda naman ito ni Van. Natatawa pa ang binata dahil sa itsura ng dalaga sa oras na iyon na parabang takot na takot ito sa kanya. Hey, where are you going? Scarlett, wait up. Pag ako nawala dito sa bahay niyo, lagot ka. Ituturo mo lang naman sa akin ang kwarto ko, hindi ba? Hinihingal naman si Scarlett at mabilis na binuksan ang kanyang kwarto at nilak ito kaagad. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib at huminga ng malalim. Oh my gosh, I need to get out of here. Pero paano? He's outside and I'm sure he's waiting for me. Oh my goodness. That guy, smell niyang mukha niya. Inis na wika ni Scarlett at kaagad pumasok sa kanyang banyo. Mabilis na ligo ang dalaga at maya-maya pa ay handa nang lumabas ng kwarto. Nagugutom na kasi ito, ngunit natatakot naman siyang makita si Van sa labas. Okay, I can do this.
bodyguard ko lang naman yung mukong na yun. Iya, gwapo siya, pero bastos pa rin siya for me. Bulong nito at dahan-dahang binuksan ang pinto. Nakahinga siya ng maluwag nang walang makitang van sa labas ng kanyang pintuan. Kaya nagmamadali siyang lumabas at tumakbo papunta sa kusina. Nagmamadaling nagluto ng itlog at kanton ang dalaga habang wala pa ang kanyang gwardya. Nang matapos magluto ay agad-agad niya itong sinubo kahit pa ramdam niya ang init ng mga ito. Nasa ganoon siyang posisyon nang makita ng binata na nakatulalang nakatitig sa kanya. Mabilis na binitawan ni Scarlett ang tinidor at dahan-dahang ginuya ang pagkain sa kanyang bibig. Are you okay? Nagmamadali ka ba? Relax, Scarlett. This is your home. Okay, lalabas na muna ako at tatawagan ko lang ang mga tauhan ko. Hindi pa man nakasagot si Scarlett ay lumabas na ng bahay si Van. Mabilis na uminom ng tubig ang dalaga at sinundan ng tingin ang binata. Oh, okay. Hindi niya na ba ako tatakutin? Serious mode na ba siya? Mabuti naman para hindi na ako parang baliw na nagtatago sa sarili kong pamamahay. Wika niya at planong aakyat na sana sa kanyang kwarto. Ngunit biglang tumigil ang kanyang paa at nakita na lamang ang sarili na lumabas na ng bahay. Palipat-lipat ng tingin ang dalaga at nakita niya si Van sa garden ng kanyang ina. Nakatalikod ito at may kausap sa cellphone. Dahan-dahang lumapit si Scarlett dito dahil nais niyang makinig sa usapan ng lalaki at kausap nito. Alam niyang mali ang kanyang ginagawa pero pinagpatuloy pa rin ito ng dalaga. Hindi nagtagal ay nakalapit na si Scarlett at hindi naman siya napansin ng binata. Yes, Dad? Oh yeah, I'll be there next month. At tungkol naman sa mga negosyo ko, maayos silang lahat. Well, I trust my secretary, Dad. Hindi lalago ang kumpanya kung hindi dahil sa kanila. Oh yeah, of course, Dad. I'll bring my lady soon enough. Wika ni Van at narinig naman ito ni Scarlett. Biglang napalunok si Scarlett dahil sa sinabi ni Van. What? I'll bring my lady soon enough? Ibig sabihin? Bulong niya sa sarili at sakto namang lumingon si Van sa kanya. Nagulat pa ang binata, ngunit agad ring napangiti. Alright, Dad. I'll talk to you later. My lady is here. Nakangising wika nito na ikinagulat ni Scarlett. Lihim namang natuwa ang dalaga pero hindi niya pinalata. Excuse me? What do you mean, lady? Yeah, you're my lady. Cargo de konsensya kita kapag may mangyari sa'yo. Kaya ikaw ang lady ko ngayon. At sa'yo ko lang ifo-focus ang mga mata at tenga ko. Nakangiting sabi ng binata at titig na titig sa dalaga. Oh, okay. You know what? Kung tunay ngang magaling kang gwardya, papayagan mo akong mag-bar mamaya. I'll be alright, right? Dahil nandyan ka. Just don't tell my mom and dad dahil alam kong hindi sila papayag. Oh, okay. Deal. Sasamahan pa kita kahit saan mo pa gusto. Napaiwas ng tingin si Scarlett at namewang sa binata. Alright then, 10 p.m. later. Okay, sa kwarto na muna ako. And oh, by the way, pag nandito na si Yaya, pakisabi na dalhan ako ng pagkain sa kwarto ko mamaya. Pumasok sa loob ng bahay ang dalaga
at hindi na hinintay ang sagot ng binata. Pagpasok pa lamang sa kanyang kwarto ay saka pa nakahinga ng maluwag si Scarlett. Oh gee, why am I acting like this? Si Van lang ang nagpaparamdam sa akin ng ganito. Oh gosh, Scarlett, hindi ka makapag-isip ng matino tuwing karap ang lalaking yun. Saad na lamang niya at naisip na matulog na muna habang nagpapalipas ng oras. Samantalang si Van naman ay hindi mawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi niya alam na darating pala ang oras na iyon kung saan matutuwa siya sa isang babae. Kaagad kinontak ni Van ang mag-asawa, pati na ang kanyang tauhan sa kumpanya. Nawala sa kanyang isipan ang planong tawagan ang mga ito nang makita si Scarlett na nasa kanyang likuran habang kausap ang ama. Mabilis lumipas ang oras at nakita na lamang ni Van si Scarlett na pababa ng hagdan. Napataas pa ng kilay si Van dahil sa suot ng dalaga. Ibang-iba ito sa unang gabi na itong makita sa bar. Ang kikay na dalaga noon ay isa ng diyosa sa kanyang paningin. Hey, why are you looking at me like that? Ngiting tanong ni Scarlett kaya napaiwas ng tingin si Van. Oh, sorry, you surprised me. You look like a lady now. Kesa nung makita kita sa bar. You know what? Nawala na ang pagkakikay mo. Pero okay lang ba talagang magsuot ka ng ganyan? I mean, it's too revealing. Kitang-kita ang dibdib mo. Oh no, it's okay. This is fine with me. You know what? Hahanap ako ng lalaki ngayon. At hindi ako matatakot dahil kasama kita. Malambing na sagot ni Scarlett at mabilis namang napatingin si Van dito. Hey, behave young lady. Kung ayaw mong magkagulo sa bar na pupuntahan natin. Seryosong wika ng binata at napairap naman dito ang dalaga. Sabay silang lumabas ng bahay at kaagad pumasok sa mamahaling sasakyan ng binata. Kaagad silang umalis at hindi na umimik pa ang binata. Pagdating nila sa bar ay napahiyaw pa si Scarlett at agad pumasok sa loob. Nasa likod lamang si Van habang matalim na tinitingnan ang maraming kalalakihang napapatingin sa dalaga. Maya-maya pa ay nag-order na sila ng maiinom. At ni isang lagok lamang ni Scarlett ang laman ng kanyang baso. Hey, dahan-dahan lang at baka malasing ka kaagad. Wika ni Van dito. What? I can't hear you. Just enjoy there. At uuwi na tayo mamaya. Wika rin ni Scarlett at nilakasan ang boses dahil sobrang lakas ng musika sa loob ng bar. Mabilis lumipas ang oras at lasing na si Scarlett. Tinamaan na rin ng alak si Van, ngunit mabilis pa naman ang galaw ng kanyang mga mata. Nagmamasid sa paligid at sinusigurado ang seguridad ng dalaga. Ilang minuto pa ang lumipas ay tumigil na si Scarlett sa kakasayaw at lumipat kay Van. Hey, my handsome bodyguard, uwi na tayo. Ayokong sumuka dito at nakakahiya. Natatawang wika nito at basta na lamang yumakap sa binata. Oh, really? Akala ko ba maghahanap ka pa ng lalaki? Mukhang alak ata ang hinahanap mo. Sigaw rin na sagot ni Van dito. Tumawa ng malakas si Scarlett at umalis sa yakap ni Van at hindi nito namalayan ang isang babae na papalapit. Hindi sinasadya ni Scarlett na masiko ito kaya kaagad itong nagalit. Kumuha ng alak ang babae
at walang pagdadalawang isip na isinaboy sa mukha ng dalaga. Ngunit bago pa man mabasa ang dalaga ay mabilis na humarang si Van at sa kanyang mukha na isaboy ang alak. Napapikit ang binata at maya-maya ay seryosong tumingin sa tulang babae. Get out of my sight right now. Dahil sa oras na makikita pa kita rito ay magsisisik ka. Madilim ang muka ni Van habang nagsasalita. Napasingap naman si Scarlett at ganoon rin ang babae. Kaya mabilis itong tumakbo palabas ng bar. Oh my, I'm sorry Van. Okay, let's go home. Wika ni Scarlett kaya napatingin si Van dito. Hindi sumagot ang binata, ngunit agad itong hinawakan ang kamay ni Scarlett at umalis na sa lugar. Habang nasa biyahe ay hindi magkamayaw si Scarlett sa paghahanap ng tissue upang ibigay kay Van. Van, will you please stop the car? Patutuyuin muna natin ang damit mo. Bakit mo kasi iyon ginawa Ikaw tuloy ang basang-basa ngayon. Utos ng dalaga at walang imik namang itong sinunod ng binata. Nang maitabi na ang sasakyan ay mabilis na hinubara ni Scarlett ang binata. At hindi man lang nagdadalawang isip sa pagpahid sa basang mukha, leeg at dibdib nito. Tulala lamang ang gwapong si Van dahil hindi ito makapaniwala sa ginawa ni Scarlett sa kanyang katawan. Nang mapansin ni Scarlett ang katahimikan ay napatigil siya. Kaagad nag-init ang kanyang mukha at dahan-dahang nagtaas ng tingin. Sabay silang napatitig sa isa't isa at sabay rin silang napalunok nang magbaba ang kanilang mga paningin sa kani-kanilang mga labi. Let's go. Pag-iwas ng tingin ni Van. Ngunit bago pa nito paandarin ang sasakyan ay nahawakan na ni Scarlett ang kanyang mukha. Hey, can I kiss you? I'm sorry, I just wanna kiss you. Bulong ni Scarlett at napasingap naman ang binata rito. Scarlett, hindi mo alam ang ginagawa mo. Baka pagsisihan mo ito. No, I won't. I know what I'm doing. Naisip ni Scarlett na baka sa alak, kaya niya ito naramdaman. Ngunit malakas ang tibok ng kanyang puso na parabang gusto niyang halikan ang kanyang bodyguard. Dahan-dahang nagtagpo ang kanilang mga labi at napahiga naman ang binata sa kanyang kinauupuan. Napapikit na lamang si Van habang nakayakap sa mainit na katawan ng dalaga. Kaagad nagising ang kanyang alaga at galit na sa mga oras na iyon. Bumaba ang halik ni Scarlett sa liig ng binata at natatawa pa si Van dahil halatang hindi marunong ang dalaga. Hey, I'll do the rest. Bulong ni Van at sa isang iglap lamang ay nagpalit na sila ng posisyon. Nasa ilalim na si Scarlett at nasa ibabaw naman ang binata. Kaagad sinakop ni Van ang mga labi ni Scarlett at napapaliyad pa ang dalaga tuwing dumadaos-dos ang kamay nito sa kanyang pribadong parte ng katawan. Maya-maya pa ay naibaba na ni Van ang manipis na damit ni Scarlett at tumamba dito ang malulusog na dibdib ng dalaga. Puno ng pagkamangha ang mga mata ni Van at walang pagdadalawang isip na sinunggaban ang ito. Liyad na liyad ang katawan ni Scarlett sa mga oras na iyon at nasasabunutan na niya ang buhok ni Van. Para namang batang sanggol ang binata na parabang uhaw na uhaw sa gatas ng ina. Nang magsawa ito
ay kaagad itong bumaba sa ibabang parte ni Scarlett. Namangha pa ang binata na amoy bulaklak ang ibabang parte ng dalaga. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang binata at basta na lamang sinunggaban ang petsay ni Scarlett. Napahiyaw pa sa gulat si Scarlett at sa nararamdamang kakaiba, ngunit hindi pa rin tumigil ang binata. Katulad ng paglalaro nito sa malulusog na dibdib ni Scarlett, ay ganoon rin ang ginagawa nito sa bulaklak ng dalaga. Hanggang sa hindi na mapigilan ng dalaga ang nararamdaman. At basta na lamang hinayaan na sumabog ang kakaibang kiliti sa ilalim ng kanyang katawan. Parang lantang gulay ang dalaga matapos ang ginawa ni Van. Napangiti na lamang ang binata at hinalikan sa noo si Scarlett. "Just go to sleep. I know you're tired." Bulong ni Van dito. Hindi na sumagot si Scarlett dahil nakatulog na ito sa upuan. Hindi naman mawala ang ngiti ng binata habang binabaybay nila ang daan pa uwi. Pagdating nila sa mansyon ay tulog na ang katulong ni Scarlett, kaya kaagad pinangko ni Van na parang bagong kasal ang dalaga. Pumasok sila sa kwarto mismo ni Van at doon hinayaan nitong makatulog nang matiwasay si Scarlett. "Alright, good night, beautiful. I love you." Bulong nito at dahan-dahang tumabi. Hindi mapagkaila na nahulog na nga ang loob ng binata kay Scarlett. Hindi niya gawaing magpapaligaya ng babae na walang nakukuhang kapalit. Ngunit kay Scarlett ay nagagawa niya ito. Kinabukasan ay hindi na nagulat si Scarlett nang magising na katabi si Van. Nawala ang kanyang kalasingan nang umalis sila sa bar. Kaya naalala pa niya ang ginagawa nilang milagro ng binata sa loob ng sasakyan nito. Hinagod ni Scarlett ang buhok ni Van at napangiti. "I don't care if you're just a bodyguard, Van. I fell in love with you. Gagraduate na ako next month at pwede akong magtrabaho kaagad. Ayoko nang mag-aral pa ng ibang kolehiyo. All I want is to be with you. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito at wala akong pakialam kung sa isang tulad mo tumibok ang puso ko." Saad nito at dahan-dahan namang bumuka ang mata ng binata. "Wait, who told you that? Na isa lamang akong hamak na bodyguard? I'll tell you the truth, Scarlett. Isa akong mayamang negosyante at ako rin ang leader ng private secret agent. Hindi ako naghihirap at hindi tayo maghihirap. I fell in love with you too. Unang kita ko pa lang sa'yo ay may kakaiba na akong nararamdaman." Napatulala na lamang si Scarlett at para bang hindi makapaniwala. Natatawa na lamang si Van at niyakap ang babae. "I love you." "Same here. I love you so much. Oh, wait. May utang ka pa sa akin, ha? Ikaw lang ang natutuwa kagabi." Biro ng binata dito. "What? Okay. But hey, not right now." Kindat ni Scarlett at ikinatawa ng binata. Mabilis lumipas ang araw at nakauwi na ang mag-asawa sa kanilang mansyon. Nagulat pa ang mga ito nang ibalita ni Scarlett ang tungkol sa kanila ni Van. Naiiling na lamang ang Don dahil hindi siya makapaniwala na habang nasa malayo sila ng asawa ay may ginagawa namang kababalaghan ang kanyang anak. Ganun pa man ay wala silang naging hadlang sa dalawa
dahil kitang-kita naman nilang masaya ang kanilang Yunika iha kay Von. Nais pa nilang bigyan ng ibang trabaho sa kumpanya ang binata. Ngunit nagulat sila nang malaman ang tunay na trabaho at pagmamayari nito. Hindi nagtagal ay ikinasal na rin ang dalawa matapos makapag-graduate si Scarlett. Tuluyan na ring bumaba ng pwesto si Van dahil nais niyang unahin ang sariling pamilya kesa sa trabaho. Nag-focus na lamang si Van sa kanyang kumpanya at ilan pang negosyo. Lalo pa at paparating na ang kanilang kauna-unahang anghel at kanilang magiging panganay na anak. Simula noon ay naging masaya na ang buhay ni Scarlett at Van. At lalo pa itong naging makulay nang dumating na ang kanilang panganay. The end.